Mga minamahal naming mga senior citizens, narinig nyo na ba ang balitang ito? Sa loob ng ilang linggo, maaari na ninyong makuha ang inyong 11,000 Universal Social Pension para sa taong 2 at 25. Hindi ito pangako lang. Ito ay batas na at marami sa atin ang hindi pa alam kung paano ito makukuha. Ako si Maria, 67 years old at tulad ninyo mahaba na ang aming pinagdaanan sa buhay. Nakita ko kung paano naging mahirap ang pamumuhay ng mga tulad natin lalo na ayong tumaas na ang lahat ng bilihin. Alam ko ang hirap ng mga araw na hindi sapat ang pensyon. Ang takot na baka hindi natin kayang bayaran, ang gamot at ang pag-aalala kung saan tayo kukuha ng pera para sa pangaraw-araw. Pero mga kaibigan, may magandang balita tayo. Ayon sa datos ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 4.2 milyong senior citizens ang makatanggap ng tulong na ito. Isipin nyo, libong buwan. Yan ay 44,000 sa buong taon na dagdag sa inyong kita. Naaalala ko si Aling Rosa sa aming barangay. Siya ay 72 years old, walang pensyon at nagtitinda lang ng suman para may pangkain. Nang narinig niya ang tungkol sa social pension, hindi siya makapaniwala. Ngayon, hindi na siya mag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng maintenance, medicine para sa kanyang diabetes. Maraming katulad ni Aling Rosa na hindi pa alam ang prosesong ito. May mga requirements na kailangan niyong ihanda. May mga dokumento na dapat ninyong dalhin at may tamang schedule na dapat ninyong sundan. Hindi ito komplikado pero kailangan niyong malaman ang tama para hindi kayo madelay. Sa susunod na mga minuto, sasabihin ko sa inyo lahat ng kailangan niyong gawin step by step para makuha ninyo ang inyong karapatan. Kaya please mag-like sa video na ito para mas maraming senior ang makakakita at mag-comment. Kayo kung may tanong. Handa akong tumugon sa lahat ng inyong katanungan dahil tayo-tayo lang ang magtutulungan dito. Mga kaibigan, umupo muna kayo ng maayos at kumuha ng papel at panulat dahil importante ang lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito. Alam ko na marami sa atin ay medyo nahihirapan na sa paggamit ng teknolohiya kaya gagawin ko itong simple at madaling maintindihan para sa lahat. Ang Universal Social Pension ay hindi lamang basta tulong, ito ay karapatan natin bilang mga Pilipinong naging matanda sa serbisyo sa aming bansa. Sa loob ng mahigit 5 dekada ng aming buhay, nagambag tayo sa ekonomiya, nag-alaga sa aming mga pamilya at naging parte ng pagbabagong naranasan ng aming bansa. Ngayon panahon na para makamit natin ang tulong na dapat natin. Nagsimula ang programa na ito noong 2 at siyam pero marami pa rin sa atin ang hindi alam kung paano ito gumagana. Ayon sa Republic Act o ang Revised Implementing Rules and Regulations ng Social Pension Program, ang bawat qualified senior citizen ay makakakuha ng FANCA bawat buwan na ibinibigay quarterly o kada 3 buwan. Kaya nga 1 na mabe kada 3 buwan dati. Pero ngayong 2 at 25, tumaas na ito sa 11,000 quarterly. Dahil sa dagdag na allowances at adjustments para sa inflation. Isipin nyo mula sa dating 6,000 lang sa buong taon ngayon, ay 44,000 na ang matatanggap ninyo. Pero sino ba ang qualified? Una, dapat kayo ay 6 na 2 years old pabataas na resident ng Pilipinas. Pangalawa, hindi kayo dapat kumikita ng mahigit 15,000 bawat buwan mula sa anumang source. Pangatlo, hindi kayo member ng GIS. LAS o anumang government pension program na may regular na monthly pension na lampas sa minimum. At panghuli, kailangan niyong i-prove na kayo ay indigent o poor according sa National Household Targeting System for Poverty Reduction or DataBAS. Hindi ito nangangahulugang wala kayong trabaho dati. Pwede kayong naging informal worker, housewife, farmer o small business owner na hindi nakapag-contribute sa formal pension systems. Maraming senior sa aming community ang naguguluhan sa requirements na ito. Nakilala ko si Tatay Ernesto, years old, dating tricycle driver. Akala niya hindi siya qualified dahil may small sarari store siya. Pero nang tiningnan namin ang kita niya, hindi ito umabot sa 15,000 monthly, kaya qualified pala siya. Yun ang problema. Marami sa atin ay nag-assume na hindi tayo qualified kahit qualified pala tayo. Kaya importante na magpa-assess tayo sa tamang ahensya. Ngayon, usapan naman natin ang mga dokumento na kailangan nyo. Kailangan nyo ng valid government-issued, a birth certificate, o any document na nagpapatunay sa inyong edad. Barangay Certificate of Indigency at Certificate of No Pension. Mula sa SIS o anumang pensyon, agency kung applicable. Alam ko na mahirap kumuha ng mga dokumento na ito lalo na para sa mga tulad natin na mahirap na maglakad-lakad.
pero may paraan para gumaan ang proseso na ito. Sa inyong barangay, may tinatawag na Community-Based Monitoring System o Sickness Coordinator. Sila ang tutulong sa inyo na makuha ang Barangay Certificate of Indigency. Hindi kailangan na pumunta pa kayo sa malayo sa inyong barangay hall lang ito. Kung mahirap kayong maglakad, pwede niyong sabihan ng inyong mga anak o mga apo na tulungan kayo. Pero importante na kayo mismo ang pipirma sa mga dokumento. Para sa birth certificate naman, kung nawalan niyo ang original, pwede kayong kumuha ng copy sa YESI o Philippine Statistics Authority. May online process na rin sila ngayon. Pero kung hindi kayo marunong mag-internet, pwede niyong sabihan ang mga kabataan sa pamilya ninyo na tulungan kayo. Ang bayad ay 3 at 6 lang per copy at pwede niyong makuha sa loob ng 3 araw kung rush. Pero kung hindi niyo kailangan ng rush, regular process ay 3 at L at makukuha ninyo sa loob ng 10 working days. Isa sa mga malaking hadlang na nararanasan ng mga senior ay ang pag-travel papunta sa mga government offices. Naalala ko si Lola Carmen, 81, years old mula sa Antipolo. Nahirapan siyang pumunta sa Yari office sa Quezon City dahil sa layo at trapiko. Pero may solusyon dyan. Maraming ESV satellite offices na mas malapit sa inyong lugar. Pwede rin kayong magpa-schedule ng home visit kung sobrang hirap ninyong maglakad. Kailangan lang ninyong tumawag sa kanilang hotline at mag-request. Ang processing time ay usually 3 hanggang 6 na buwan. Depende sa dami ng application sa inyong area. Pero huwag kayong mag-alala kung medyo matagal, normal yan. Ang importante ay nakapag-submit na kayo ng application. Habang naghihintay, pwede niyong i-follow up ang status ng inyong application sa pamamagitan ng pagpunta sa ESA office o pagtawag sa kanilang hotline number. Pero mga kaibigan, hindi lang sa pera nakakadepende ang aming kaligayahan sa pagtanda. Nakita ko na maraming senior na kahit may pensyon na, malungkot pa rin dahil nararamdaman nilang walang purpose sa buhay. Ito ay normal na nararamdaman lalo na kapag nag-retire na tayo mula sa trabaho na matagal nating ginawa. Bigla tayong na-displace mula sa routine na nasanay tayo. Nakilala ko si Mang Roberto, 65 years old, dating accountant sa isang malaking kumpanya. Nang mag-retire siya, akala niya masaya na ang buhay niya dahil hindi na siya magwo-work. Pero pagdating ng 3 buwan, naramdaman niya ang emptiness. Walang ginagawa buong araw, walang kausap, at nawawala ang sense of purpose niya. Yan ay dahil hindi niya na-prepare ang sarili niya mentally at emotionally sa retirement. Ang retirement planning ay hindi lang tungkol sa pera. Importante rin ang psychological preparation. Dapat nating isipin kung ano ang gagawin natin sa mga darating na taon. Pwede tayong mag-volunteer sa community, magturo sa mga bata, mag-alaga ng halaman o makipag-socialize sa mga kapantay nating edad. May mga senior citizen groups sa bawat barangay na nagho-host ng activities para sa atin. Sa Quezon City, may programa silang Elderly Filipino Week tuwing Oktubre kung saan may mga workshops, health check-ups at entertainment programs para sa mga senior. Sa Makati naman, may Golden Program na nag-o-offer ng free medical check-ups, educational seminars at recreational activities. Ang mga programang ito ay hindi lang para sa entertainment. Nagiging avenue rin ito para makakuha tayo ng mga valuable information tungkol sa health, finances at iba pang concerns nating mga senior. Pag-usapan din natin ang healthy dahil yan ang isa sa mga pinaka-importante nating concern sa edad natin. Marami sa atin ay may mga chronic conditions tulad ng diabetes, hypertension, arthritis o heart problems. Ang gastos sa gamot at check-ups ay malaki lalo na kung walang health insurance. Pero may mga programs din ang government para sa healthcare ng mga senior. Ang PhilHealth ay may special packages para sa senior citizens. May senior citizen health benefits, package na nag-cover ng common conditions na nararanasan ng mga senior. Kasama dito ang free annual checkups, discounted medicines at coverage for certain procedures. Pero kailangan niyong maging active sa pag-maintain ng inyong PhilHealth membership. Bukod sa PhilHealth, may senior citizen discount din tayo sa lahat ng gamot, 20% discount at exemption from maraming pharmacy ang hindi nag-ho-honor ng discount na ito pero karapatan natin yan. Hindi tayo dapat nahiya na i-demand ang discount natin. May batas yan. Republic Act 7432 as amended a Republic Act, at kapag tumanggi ang pharmacy na bigyan kayo ng discount, pwede niyong i-report sa inyo eh. Naaalala ko si Aling Luz na nag-share sa amin ng experience niya. May diabetes siya at kailangan niya ng expensive insulin. Dati binabayad niya ng 215 monthly para sa gamot niya. Nang nalaman niya ang senior discount, naging 2,000 na lang.
Plus, nag-generic version pa siya ng insulin na recommended ng doktor niya. Kaya naging $1 na lang. Malaking tipid yan sa loob ng isang taon. Pero ang pinaka-challenge natin as seniors ay ang loneliness at isolation. Marami sa atin ang nag-live alone, lalo na kung namatay na ang asawa o nagkakalayo ang mga anak. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit importante ang community involvement. Hindi lang para sa social interaction pero para rin sa mental health natin. May study na nagawa ang University of the Philippines na nagsasabing ang mga senior na actively involved sa community activities ay may mas mababang rate ng depression at anxiety. Mas matagal din ang life expectancy nila compared sa mga senior na isolated. Kaya importante na huwag natin hayaan na maging hermit tayo sa aming mga bahay. Pwede tayong sumali sa mga church activities, barangay organizations o mga hobby groups. Maraming senior na nag-discover ng bagong talent sa edad nila. Nakilala ko si Lola Betty, 53 years old na nag-start mag-paint sa edad na 6.8. Ngayon, nagbebenta na siya ng paintings niya sa local art fairs at nakakakuha pa ng extra income. Ang technology ay isa ring malaking tulong sa amin kahit medyo mahirap matuto sa simula. Maraming senior na natutuhan na ang paggamit ng smartphone para makakausap ang mga apo nila sa ibang bansa. Si Lolo Mario, 7 years old, natutuhan ng Facebook para makita ang mga pictures ng mga apo niya sa Amerika. Natuwa siya nang makita niya na pwede siyang mag-video call sa kanila.